Alright, so ito yung current natin na lagayan ng ating mga hatchlings or ating food dish ng ating hatchlings. So, since medyo malalaki na sila guys, I decided to replace this kasi wala tayong paglagyan. If you notice, ang lilit na lagay natin. Hindi pa tayo makapag-upgrade. Ito yung kanilang hide. And then ito yung kanilang food dish. Wala tayong lagay ng water dyan. Some keepers prefer na walang water since magiging water source yung kanilang feeders, no, like dubias or superworms or mealworms guys. Pero I also noticed na mas prefer din nila na may tubig na iniinuman, just like what we have here sa mga adults natin dito. So with that being said, we are going to replace this with food dish na pwede na meron ng lagayan for feeders at water. Let's go. At syempre, after na ating linisan yan at lagyan ng coco peat yung lagay nila, ito na yung itsura. Yan. Sorry sa medyo talagang may glare lang doon sa ilaw. Pero ayan yung itsura niyan guys. Let's take a closer look. So ayan. So ito yung dati niyang hide. So before nakataob yan siya, ito yung pinaka bottom niyan, tapos may tissue lang na may na-spray ko ng tubig para damp yun. Ngayon I change it ng coco peat, which I hope di kalkalin kasi itong isang to ay sadyang mahilig magkalkal ng hide. And again, ito yung ating nabili guys, 2-in-1. Ito yung kanyang feeders, ito yung kanyang water. So konti ang natin guys ng tubig para lang di masyadong or para at least if ever na palitan, mabilis sa palitan guys. And meron tayo ditong DIY din na tubigan. Ayan, so this is a 1 liter bottle na may ganyang takip nya. Ito yung sa mga fish keeper dyan, ito yung ginagamit natin for the BBS hatchery. Pero ayan, pati yung hose, saktong sakto dito guys. Oh, diba? Konti lang natin para di masyadong magagawing swimming pool ng mga gecko natin. So ayan, and then ito na rin ang ating, ito guys, nahingi ko lang to guys sa kapitbahay namin. Pinatapon niyan, so hiningi ko lang to. So pansamantagal, ito yung ating magiging lagayan dyan. So meron pa tayong stock sa ilalim, and syempre bilang tayo ay breeder din, hopefully in the future so baka naman tayo payagan ng Department of Finance, which is si Mrs. nga, na i-allow tayong gumawa ng magiging rack natin, but that's going to be siguro few months or year from now. Pero ayan, ito muna pansamantagal. So ayan, and then just a quick look on our hatchlings for this year. Ayan. So wala pong label yan guys kasi I actually will try to wait for siguro 2 buwan. Tapos ko na lang, double check ko sa mga master natin yung magiging morph na ito mga to. Kasi actually guys, hindi pa ako marunong talaga mag morph. May idea ako pero I'm not that 100% sure. So ito yung iba nating mga hatchlings, no? Ito yung ating lagayan. Guys, ito yung isa sa mga pinagtanong ko rin sa mga ibang keepers natin dyan, no, na hatchlings na nakapikit. Ay no, di naman siya albino pero sadyang napikitan talaga siya. Ito maliwanag oh, ayan. Pero pumipikit siya.
Pero ayan, sadyang siya ay sensitive sa ilaw. Oh, sorry. Ulit. Go here. Sana hindi siya masyadong masilawan, no? Kasi iba yung itsura ngayon ng ating hide. Clear kasi yung takip nito. At dyan muna sila pansamantagal. Ayan. Let's put it right here. Alright, so this is the new product, no? The finished product ng ating hatchlings, no? Using the new water slash food dish natin. So again guys, napaka sulit nito. First kong nabili yung sa nauna kong mga nandito ngayon guys is that worth about 49. Yeah, 49 pesos yun. Ito, nakuha ko lang 30 pesos. So nakasave tayo doon. Alright, power.